Tinupad ni President Rodrigo Duterte ang kanyang pinangako noong panahon ng kampanya na babalik sa Tondo at tulungan ang mga mahihirap na residente. Sa isinagawang Solidarity Dinner with the Poor sa Delpan Sports Complex, pinasalamatan nito ang mga residenteng naniwala at nagtiwala sa kanya. Naritong report ni Weng de la Fuente. Nakipaghapunan si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga Tondo kagabi matapos ang kanyang formal na panunumpa bilang ika-16 na presidente ng Republika. Sa kanyang muling pakikisalamuha sa mga taga-Tondo, sinabi ni Pangulong Rodi na bahagi ito ng kanyang pasasalamat sa suportang ibinigay sa kanya. Narinig daw niya ang mga hinaing at sa kanyang pag-upo sa kapangyarihan, binalikan niya ang mga taong sumuporta sa kanya para tiyaking masusunod ang kanyang mga binitiwang pangako noong eleksyon. Gusto ko lang naman mag-celebrate sa inyo, makakain lang man tayo lahat para magpasalamat sa inyo na kung wala kayo, hindi talaga ako dadating sa saan kaninang umaga at ako'y nag-oath na bilang presidente. Hindi ko talaga akalain. Sinasabi ko sa iyo, wala akong makinarya, wala akong leader, wala lahat. But kayong hindi maniwala ng Diyos, sinasabi ko na sa inyo ngayon, merong Diyos at may milagro. Yung pagkapanalo ko po ay destiny yan. Diyos ang may gusto, hindi ako. Kasi basta saan mong bilangin, basta dito sa Tondo, wala akong isang leader. Kung hindi kayo, kayo mismo ang tumanggap sa akin. Hindi walang leader-leader. Ayaw ko kayong biguin at ako naman hindi masyado mahilig dyan sa promise. Pag nagbitaw ako ng salita, yun na yun. Wala nang atrasan niya. So maraming salamat at magtiis-tiis lang po kayo ng konti at tulungan ninyo ako sa gobyerno. Sa isinagawang Solidarity Dinner sa mga taga-Tondo, inanunsyo ni Pangulong Duterte na bubuksan niya sa publiko ang Malacanang. May mga bagong patakaran po ako. Ay yung Malacanang po ay pwede na kayong pumasok. Unahin lang po natin yung mga bata, mga kindergarten hanggang grade high school para makita naman nila kung ano yung palasyo. Tapos, unahin po natin yung mga bata at pagkatapos kayo, kung panahon na ninyo at naubos na yung mga estudyante at panahon na ninyo pumunta, magdala na lang ho kayo ng kumot at unan at pwede na kayong matulog doon. Inilatag din nito ang mga programang ipatutupad para sa mahihirap. Kabilang dito ang pagkakaloob ng pamumuhunan para sa maliliit na negosyo, pagpupondo sa mga programang pangkalusugan at pagresolba sa ilang problema sa traffic at transportasyon, gayon din ang pagpapalakas sa agrikultura. Muli namang nagpaalala si Pangulong Rodi sa mga sangkot sa kriminalidad at paggamit ng illegal na droga. Ako po'y galit. Pati yung mga pulis dito sa Maynila nakasabit sa droga. Ako po'y nakikiusap, wag ho kayong pumasok dyan kasi papatayin ko talaga kayo. Hindi man siguro ngayong gabi, hindi man nga siguro bukas, pero sa 6 na taon, may isang araw ka talaga magkamali ka at hihiritan kita. Hindi naman ho ako natatakot, duwag naman ako ng pagkatao, ayaw ko man rin mamatay,
Pero pag yan ang gusto ninyo, ibibigay ko sa inyo. So yung kayong mga droga, tapos na ako nag-warning nung eleksyon. Kung anong mangyari sa inyo, makinig kayong lahat, baka kapatid mo yan, asawa mo, kaibigan mo, anak mo, ito't nasabi ko na sa inyo, walang sisihan, sinabi ko na sa inyong huminto kayo. Ngayon, pag may mangyari ho sa kanila, ginusto nila yan. Ginusto nila. At kung yung asawa mo naman, adik, wala namang ginagawa kung hindi kumain na hindi niya gastos, nagnanakaw, nag-hold up para sa droga, hindi kaya mabutit na lang tatapusin na natin. Inihag din ni President Duterte na nakikipag-ugnayan siya sa mga telecommunications companies para maglaan ng single hotline number para pagsumbungan ng publiko. Pero ngayon ho, magtayo ako ng hotline. Ang number na hinihingi ko po sa Smart pati Globe, 8888. Kung may reklamo kayo, nandyan yan sa Malacanang. Kung kayo'y inabuso, kung kayo'y pinagsamantalaan, kung may hindi kayo nagustuhan sa gobyerno, tumawag kayo day and night, at yung mga importanteng problema na nakikita ko, aksyonan ko kaagad. At kung hindi ko tawagan yung mayor, tawagan ko yung barangay captain ninyo at yung pulis. At kung yung pulis naman no, ang nirereklamo ninyo, tawagan mo ako. Wag lang ho kayong magsinungaling. Just tell me the truth. Wag kayong mag-imbento ng istorya. Pati yung totoo yung reklamo mo sa gobyerno, o talagang ikaw na may walang kain itong araw na ito, ay di madali yan. At marami tayong paraan kung paano ako makatulong. Basta nandyan yung 8888, 4 na 8, yun ang tawagan ninyo. O kung gusto mo lang manligaw ng operator na babae, tawagan mo lang. Kaya wag mong ubusin ang panahon ng gobyerno. Para sa Eagle News, Weng de la Fuente, M1 with 25.